Matthew chapter 25 verse 41, then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." And Matthew chapter 25 verse 46, then they will go away to the eternal punishment, but the righteous to eternal life. Dalawa po yung ating Bible verse ngayon, which is Matthew chapter 25 verse 41 and Matthew chapter 25 verse 46. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay annihilationism. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay hell is a place of torment. At ito po ay tumutukoy sa isang lugar na matinding pagdurusa. May matinding pagdurusa at paghihirap, o yung hell nga po. Yung mga hindi po matuwid o yung mga hindi nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa kanilang kapwa ay pinagkakaloob sa isang lugar na walang hanggang pagdurusa o parusa sa hell. Ang mga tumatanggi po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos ay magtatamo ng isang walang katapusang pagkatalo o isang uri ng pagdurusa na hindi nagtatapos. Kasi nga po, yung hell ay hindi nagtatapos, at tatalakayin po natin yan sa last na katuruan ni Pastor Russell Ocampo. So, mabalik tayo. Sa kabilang banda naman po, yung mga matuwid ay tinatawag sa buhay na walang hanggan o sa place o sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung mga tao, tayo po yung mga merong matinding faith at nagre-repent, yung mga faith and repentance. Yun nga po yung the key for salvation, na nagpapakita po ng kabutihan ng ating Panginoon Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Ang mensahe po ng talatang ito ay nagsisilbing babala at paalala na yung ating mga aksyon sa buhay at yung mga matindi nating kasalanang nagagawa na palagi nating pinagpapamamaya na lang, o yung pagbabago natin ay pinagpapabukas-bukas na lang na hindi natin alam na yung mga action natin sa buhay ay may mga matinding consequences o kahinatnan sa ating mga kaluluwa. At saka yung pagsunod po sa ating Panginoong Kristo ay nagdudulot sa atin ng buhay at kaligtasan o salvation. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay hell is eternal separation from God. Ang pagiging separated po sa ating Panginoon Diyos o pagiging hiwalay sa ating Panginoon Diyos ay nahulugan na yung mga taong hindi tumanggap sa Kanya ay walang pag-asang makatagpo ng pagmamahal, kapayapaan o kagalakan na nagmumula sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Sa buhay na walang hanggan, sa Kanyang presensya na mayroong kagalakan at kapayapaan. Pero sa impyerno po, yung mga tao ay ganap na nawawala sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, pati sa Kanyang pagmamahal. Kaya't nagiging isang lugar yung hell na spiritual na pagdurusa. Yung pagkahiwalay po mula sa ating Panginoon Diyos ay nagiging sanhi ng matinding kalungkutan at paghihirap na walang katapusan. Sa madaling salita po, ang impyerno po ay hindi lamang sa pisikal na paghihirap, kundi ito po yung may pinakamabigat na pagdurusa sa pamamagitan ng pagkawalay sa ating Panginoon Diyos o pagkawala ng ugnayan natin sa Kanya. Kasi nga po, kapag napunta tayo sa impyerno, mawawala tayo sa akap ng ating Panginoon Diyos. Kapag nawala tayo sa akap ng ating Panginoon Diyos, tayo ay magiging talunan. Kapag tayo nawala sa Kanya, ay mawawala sa atin yung mga privilege, yung mga gift na binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Yung mga bagay na nakakapagbigay ng kagalakan sa atin, nakapagbigay ng ligaya sa atin, nakapagbigay ng kasiyahan sa atin. Kapag nawala na ng yon yung mga regalo na ibinigay sa atin, ay makakadanas tayo ng habang buhay na pagdurusa. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay hell is unlikely be annihilated. Ang impyerno po bilang isang lugar na walang katapusang parusa ay hindi mawawala o walang katapusan o hindi magtatapos. Ang impyerno po ay isang eternal fire o eternal punishment na nagpapahiwatig na walang katapusang parusa. Ang konsepto po ng impyerno bilang isang walang katapusang kalagayan ay nagpapakita ng pananaw na ito po ay hindi natatapos. Hindi ito matatapos, kaya't hindi ito mawawala o mapapawi o annihilated. Kaya kung yung impyerno po ay isang lugar na walang katapusang paghihirap, ay ibig sabihin nito yung mga walang katapusang parusa para sa mga hindi sumusunod sa ating Panginoon Diyos.
kapag napunta tayo sa impyerno, makakaranas tayo ng mga walang katapusang parusa na pinapataw sa mga hindi sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya hindi ito mawawala. At ang makapasok po dito ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na mailigtas o mawawala sa kanilang pagdurusa. Kaya habang maaga pa, repent and magkaroon tayo ng faith sa ating Panginoon Diyos. Simulan na natin na magbasa-basa o magmulay-mulay sa mga salita ng ating Panginoon Diyos, dahil ang Biblia po ay ang ating manual. Kung ang TV ay may manual kung paano ito gamitin, at kung yung ano pa nga ba, yung mga laptop, computer, cellphone ay may manual kung paano ito gamitin ng maayos, tayong mga tao po ay may ganun din. Meron tayong Bible na kapag binasa natin ito, andun na lahat ng mga kailangan natin, yung mga kailangan natin sa buhay, sa mga pang-araw-araw, yung mga desisyon na kailangan nating gawin o i-act kapag na tayo sa certain problem na kinakaharap natin. Kaya habang maaga pa, huwag na nating ipagbubukas. Magmulay-mulay na tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos. At mag-repent and have a faith. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.